Si Donnie, isang debotong Kristiyano, ay naninirahan sa isang simpleng bahay kasama ang kanyang asawa at anak. Mahal nila ang Diyos at nagpapasalamat sa kanyang pag-aaruga. Gayunpaman, minsan si Donnie ay naiinggit sa kanyang kapitbahay na si Frank na may malaking mansyon, maraming ari-arian, mamahaling kotse, umuunlad na negosyo sa real estate at isang respetadong reputasyon. Madalas na nagtatanong si Donnie, bakit may napakaraming kayamanan si Frank, isang taong hindi naman naniniwala sa Diyos. Ang katanungang ito ang dahilan kung bakit minsan hindi siya nakakatulog sa gabi. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, si Donnie ay tumitig sa kanilang pagkain at nagbuntong hininga. Nais ko sanang maging mayaman kami para makakain kami sa mga mamahaling restoran o makabili ng mga karne. Sawa na ako sa pagkain ito, palaging ganito na lang. Ang kanyang asawa at anak ay tumingin lamang sa kanya. Kinabukasan, inimbitahan siya ni Frank sa kanyang mansyon at namangha si Donnie sa napakagandang mansyon. Ang mayordomo ang naglingkod sa kanila ng isang marangyang pagkain. Ngunit sa sorpresa ni Donnie, hindi gaanong kumain si Frank. Hindi nagtagal, nalaman ni Donnie na si Frank pala ay may malubhang allergy sa pagkain at tanging ilang mga pagkain lamang ang pwede niyang kainin. Habang sila ay nakaupo upang mag-usap, napansin ni Donnie ang matataas na bakod, mga CCTV camera at mga gwardya na nagbabantay sa buong ari-arian. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ni Donnie, samantalang gising na gising pa rin si Frank na natatakot na baka may magnakaw sa kanyang mansyon at mananakaw ang kanyang kayamanan. Ayon sa sinabi ng Biblia, ang tulog ng manggagawa ay matamis, kainit man o kaliit, ngunit sa mayaman, ang kanilang kasaganaan ay hindi nagpapahintulot sa kanila ng tulog. Sa huli, napagtanto ni Donnie ang kayamanan ay hindi kayang bilhin ang lahat. Hindi nito kayang bilhin ang mahimbing na tulog o kalayaan mula sa takot. Nagpasalamat si Donnie sa simpleng buhay na mayroon siya kasama ang mapagmahal na pamilya at malinis na konsensya. Natutunan niya na ang tunay na kayamanan ay nasa kasiyahan, kapayapaan at relasyon sa Diyos, hindi lamang sa mga material na bagay. Welcome to our channel, Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel.